Abogado ba to? O ito isang preacher? O talagang elitista itong abogado nito? Yan ang sabi dito sa mga karamihan dito sa mga nagko-comment section. At ito yung pag-usapan natin to dito sa Marky Stories. Hello mga stories! Welcome sa ating channel. Ako pala si Marky Bigel. At today, pag-usapan natin to. Tungkol ito yung nag-react ito si Sir Les Paul. Ito, I think it's attorney ito. At medyo siya, parang kailangan i-address niya. Okay, yung sa kanya, yung tungkol niya sa kanya, tungkol sa medyo yung pagiging opinion niya. At mamaya natin yan, dadaanan natin to sa Reddit yan at babasahin natin isa-isa sa mga comment sections. But before that, pakinggan na lang natin ito kay Sir Les Paul tungkol yun sa mga aligasyon laban sa kanya. Hindi naman sa laban ito medyo nagiging siya, parang i-address to tungkol ito sa kumakalat to sa lalo na sa Reddit. Medyo parang siyang medyo off sa kanya. Well, may mga tao kasing ganyan na may mga porket may mga opinion ng mga tao talagang off sa kanya. Minsan kasi na iba na agree, merong iba na hindi siya agree. Medyo or parang siya na nayayabangan yung mga mga tao. Kasi minsan talaga kalimitan na sinasabi nila. So porket itong mga attorney pala puro ang yayabang, puro title yung pinagsasabi ito sa mga social media. Well, hindi naman sa ganun. At hindi ko naman hindi ko dinidefend to. Itong plot ako dito sa aking channel. Gusto kong malaman at saka gusto kong himayin to isa-isa. I don't want to para ayokong magiging bias dito. Okay? So tinitingnan ko talaga sa sa loobin nila. Minsan kasi tinitingnan ko yung yung ina-address niya ni si Sir Les Paul. So, yun, at panoorin natin ito saglit. Ito yung galing ito kay Les Paul. Let's go. Sabi nung nag-comment, hindi daw nag-hold water yung argument ko kasi hindi naman daw ako nakapasok sa debate society sa BEDA. Kaso nakapasok, 2011 nakapasok ako. Kaso nakailang sessions lang ako kasi between debate society and bed and dance theater, mas pinili kong sumayaw. Pero dahil yan ang argumento ng ibang mga nagko-comment, edi sige, sabihin natin, repeater ka ng grade school, ng high school, ng college, or ng law school. Does it mean na kapag may sinabi ka regarding a topic, dapat i-shrug off kita? Kasi repeater ka Kaya ako hindi ako repeater. Let's take it further. Paano kung ikaw hindi ka pumasa on your first take? Hindi ng bar ng kahit anong board exams. Tapos eventually pumasa ka on your second, third, fourth, fifth take. Does it automatically mean na kapag may sinabi ka on a certain topic na expertise mo, pwede kang i-shrug off ng iba at sabihin sa'yo, ba't kami maniniwala sa'yo? Fifth take ka nga, second take ka nga Ayan ang weakness ng ad hominems. So ito, napanood ko itong yung in-address niya ito kay Sir Les Paul. Alam mo yung parang yung parang sinasabi niya na yung itong taong to, itong sino man tong bukas ito ng open page. Hindi ko alam anong open na to sinasabi niya dito sa Reddit. Pa-comment section sa lang sa baba. Kung ano yung ibig sabihin ng open na yun. Ang pagkaalam ko, open page ata. So, o open page, parang open person. Comment section sa lang sa baba. Ang sinasabi niya, bakit parang ang dating dating niya sa kanya is parang naghahanap ka ng alam yun, parang nag-aalap na ng may kakampi dito sa Reddit, no? Ito may tatawag natin to Ito tungkol ito ang tawag dyan is ad populum.
So, ito yung isang logical fallacy. So, ang tawag dito is ad populum. It means ito yung appeal to authority. Appeal to parang appeal to sa mga madla or sa mga ibang tao. Ganyan ang gawain yung minsan talaga lahat ng yung mga redditors na teka lang, anong thoughts nyo ganito? Anong thoughts nyo ganito? Itong taong to dapat ganito. Siyempre yung mga comment section, siyempre magiging agree na naman siya dito, ganito, ganyan, di ba? May mga ganun talaga na nagiging elitist. Katulad niya yung sinasabi niya na abogado daw to o preacher. Ang daming na sumasakyan na parang talaga hindi ko kasi gusto yung mga ganito, ganyan. Kaya pupuntahan natin ito sa Reddit na to. So pinuntahan ko to sa Reddit at tinignan ko ang itong sa Reddit at itong caption na ito galing pala to sa sa Bilay Vlogger at sabi niya dito is abogado ba to o preacher? So tinignan ko sa comment section at ito sabi niya okay, sabi niya dito sabi niya kaya hindi ito nakapasa sa debate society sa BEDA. Talaga? Sir Lesford, totoo ba to? Di ka daw nakapasa sa debate? Kaya nagkaganyan ka? Well, hindi ko alam. Kasi hindi kasi man ako nahihimay kung bakit. Ito naman sabi niya dito, nakakaya sok ng BEDA, debate society ng BEDA, kapag tumatanggap ng kagaya niyan. Di ba? Okay, so yan yung mga sinasabi niya dito. Sabi niya, true, I would always wonder that made the girl feel in love with this guy. Sorry, but even nagsasalita ng parang mayabang, as in, no. Well, hindi mo naman siya mayabang. Medyo kayo parang parang tingin nyo kasi na nayayabangan kayo. Pero ganyan talaga siya. Okay? Hindi naman hindi naman yan ganyan talaga. Kailangan talaga magiging pakche tayo. Ewan ko ba bakit Ito, sabi niya she has nothing else left kasi aside from this GTSS, as in galing na galing sa sarili niyang jowa, may post yung babae before sa TikTok na marami siyang kinock off na friends because of her boyfriend. Okay, kasi yung mga friends daw niya ayaw dyan sa lesbol, kaya down bad talaga yan. Takot na yung umpisa ulit kasi tinalikuran na niya mga kaibigan niya. Okay, sige. Ito naman, may dito. Okay. Sabi niya dito, well, I feel her being in a 12-year relationship with an abusive and manipulative guy before. During the relationship, nakikita ko na yung mga red flags, but I feel like ignoring them kasi mga akala ko di ko kaya mag-isa. But habang tumatagal yung revelation and started working na green, I realized na kaya ako pala at I can make decisions on my own. When I found out he was cheating, okay, I just disappeared from his life. Wala tanong-tanong. Deleted all social media. Replaced my contact number and stuff. And then, that's the time na ma-prove kung he is nothing and now live freely. And kagaya ko ng lahat ng gusto ko na walang mga contract. Teka lang. Wait lang So, itong comment mo to, sino ba to? Okay, hindi ko lang sino si Jocelyn yan. Anonymous to Kung sino man to, bakit nyo kinukumpara mo yung parang kinukumpara mo sa ex niya? Bakit?
Bakit mo kinukumpara yun? Oh, walang kinalaman sa ex dyan ha. Bakit mo kinukwento yun, ano? Parang sinasalamin mo yung ex yung ano. Oh, walang kinalaman doon, okay? So, yun. Ito, sabi niya, he has something to say about everything and he does akala mo siya lang may tamang sinasabi about sa bagay na yun. Pero nagsalita na parang feeling niya, opinion niya, pinakamahalaga sa mundo. Yung GF niya si Joe, mukhang siyang mabait. But parang masyadong niyang sinasamba kung ano man lumalabas sa bibig nitong lahat. Medyo pagka ad populum to. Oo, at saka yung mga nagko-commentation, medyo ad hominem to. Okay? So, ang daming ad hominem at hindi niya alam yung mga debate. Ewan ko ba sabi daw talo daw, ganito ganyan. Well, lahat naman lahat naman may mananalo, may natatalo. Minsan kasi talagang iba may isang natalo, iba naman nananalo, yun, 'di ba? Di katulad yung yung debate nung isang araw, 'di ba? Ayoko ng pangalanan kasi ayoko makisawsaw doon. So, parang ganun din 'yun. Oo, yung ganun din 'yun na sinasabi dito na ano ba yung debate dito kasi matagal na 'yan at saka di ko pa napanood 'yun. Well, ayoko na mag-aksaya. Okay, so ang ko dito, thoughts ko lang this is ito ay part of na checks and balance. Okay, ako I don't want to either side of this this person, kayo itong mga either ito si Les Paul, di lang siya. Meron kasi may nakikita na may mga opinion, okay? Sa mga opinion sa mga social media. Like si Atty. Libayan, sino pa? Si MG, Nico David, sino pa? Si Pinoy Extreme, yon. Si Tayo, yon. May mga opinion kasi yon, mga kaya ako itong mga yan as a silent viewer, ayoko kasi gusto ko kasi ito yung mga sinasabi nila, kinukuha ko, inaalam ko yon, tapos gusto ko kasi ibangga sa ibang tao. Let's say ito, kailangan ibabangga ko yon, kailangan kong malaman kung ano ba yung dapat, ano yung mas lamang doon, di ba? Just like parang election parang sa mga checks and balance Ito ba may ginagawa ba to? Parang sa sa election, sa mga nagboboto tayo, ganyan. Kailangan alamin mo yung kung ano ba yung mga plataforma nila, ano ba yung mga natapos nila, ganito ganyan. Kailangan natin himi-imayin yan. Okay? Just like that, ito yung mga sinisabi kasi yan. Kailangan ito yung magiging facts, checks and balance, di ba? Kaya minsan talaga, kaya nagtataka kayo bakit yung nung 20 nung last sa election ata 2025, yung senatorial, di ba nag-iba yung instead na yung kung ano yung lumabas na social weather SWS, dapat merong katumbas na ngayon. Hindi. Iba yung kasi tumalino na di ba? Tumalino na yung mga kabataan, yung mga botante. May mga din may nagiging bias dito, pero may iba kasi dito na matatalino. Yun ang sinasabi ko. So, ito masasabi ko, ang thoughts ko lang dito is kung gusto nyo, kung naiirita kayo, scroll up mo lang yan. Scroll up mo lang. Wala naman masama doon. Di ba? Yung iba, gusto mo, mo lang siya, not interest. No. Gusto mo, i-block mo. Wala namang problema dyan Di ba?
Oh, go ahead, di ba? Wala naman masama doon. Pero huwag mo i-please. Pero sana, may mga, hindi mo pwedeng i-please yung mga tao na, sinasabi nila na, "Oy, huwag mo pakinggan to, huwag mo pakinggan to." Hindi. Masyado kayong, elitista. Yun lang mga stories, yun lang ang masasabi ko mga stories. Thank you, at saka, yun lang yun lang. Thank you, and have a great night, stars. Bye!